Almira's point of view. Nakayuko ako sa malamig na sahig ng mansyon. Nanginginig habang pinanonood ni Divina ang viral video sa cellphone nito. Paulit-ulit na tumatakbo ang parehong eksena sa screen. Isang babaeng hubad at inaangkin ng isang lalaki. At ang mas masakit, mukha ko yun. Hindi po ako yan. Maniwala po kayo. Yun lang nasambit ko habang nakaluhod sa malamig na sahig ng mansyon. Nasa harapan ko si Auntie Divina. Hawak ang cellphone habang paulit-ulit na pinapakita ang viral video. Kita roon ang mukha ko. O mas tamang sabihing mukha ng isang taong ginawang kamukha ko. Hubad at binababoy ang sarili sa harap ng kamera habang may kasamang lalaking walang saplot din. Hindi ako yun. Hindi ko magagawa yun. Almira, umamin ka na. Nakita na namin ang mami ko. Halos hindi nga matapos ni mami tingnan eh. Dahil sa kababuyan mo. Sabat ni Lucy na nakataas ang kilay at may ngising puno ng panunuya. Hindi nga ako yan. Hindi ko alam kung paano naging kamukha ko yan. Desperada kong tugon. Anong hindi ikaw? Singhal ni Auntie Divina. Nanginginig ang boses sa galit. Kitang-kitang mukha mo sa video at sa mga kumakalat na pictures. Huwag mo kaming gawing tanga. Napapailing ako habang hindi ko mapigil ang luha ko. Hindi po talaga ako yan. Hindi ko magagawa yan. Birthday ko dapat ngayon. Ika-21 kong kaarawan. Pero imbis na kasiyahan, nilublob nila ako sa kahihiyan. Cut your act, Almira. Huli ng kalandian mo. Panlalait ni Lucy. Nagpapakaanghel ka pa? Ikaw pala itong babaeng marumit makapal ang mukha. Tumayo ako kahit nanginginig. No, it's not me. Baka ikaw. Sigaw ko kay Lucy. Pero mabilis na dumapo ang malakas na sampal ni Auntie Divina sa pisngi ko. Don't you dare talk like that to your cousin. Wala kang galang. Namimigat ang dibdib ko. Kahit kailan, hindi naman talaga ako itinuring na pamilya ni Auntie. Sa totoo lang, ampun lang naman ako. Anak ng kaibigan ng mga magulang nila na naulila ng maaga. At dahil walang mapupuntahan, kinuha ko ni Auntie para alagaan. Pero mula noon, lagi nila akong tinuturing na iba. At ngayon, tuluyan na nilang pinatunayan na wala akong lugar dito. Wala ka ng karapatan na manatili pa rito. Malamig na sabi ni Auntie Divina. Hindi ka Argüelles, isa ka lang ampon. At simula ngayon, hindi ka na bahagi ng pamilyang ito. Halos mabingi ako sa mga salitang yon. Parang pinilas ang puso ko. Auntie, please. Nanginginig kong pakikiusap. Ngunit dumagdag pa si Lucy. May bahid ng kasiyahan sa tinig niya. Mom, palayasin na natin siya. Mas mabuti pa yon para wala nang sagabal sa atin. Isa lang siyang kahihiyan. At sa puntong yon, tumango si Auntie. Umalis ka na bago pa kita ipahabol sa mga gwardya. At wag na wag ka nang babalik dito. Parang gumuho ang mundo ko. Ngunit habang papalabas ako ng mansyon, sakto kong narinig ang bulungan nila. Sigurado ka bang hindi tayo mabubuko? Tanong ni Auntie Divina. Don't worry, Mommy. Tugon ni Lucy. Nakangisi. Deep fake lang yung video. Kailangan lang nating pabagsakin si Almira para wala nang humarang sa'yo sa board. Ngayon siguradong ikaw nang uupo bilang CEO. Napakuyom ako ng kamao. So totoo nga. Plano nilang lahat ng ito. Sinira nila ako para makuha ang kumpanya. Huminga ako ng malalim. Pinahid ang luha sa aking mga pisngi. Patuloy akong naglakad kahit madilim ang paligid. Malamig pa ang simoy at tila nakisama ang langit sa sakit na nararamdaman ko. Dahil biglang bumuhos ang ulan. Bakit ganito? Bulong ko. Halos wala ng boses. Anong kasalanan ko sa kanila? Napatingala ako sa langit. Mom,
Dad, kung nandito kayo, yakapin niyo naman ako. Hindi ko na alam kung saan ako tutungo. Hindi na mahalaga kung saan ako dadalhin ng mga paa ko. Basta malayo, yung hindi ko na mararamdaman ang bawat sampal ng mga salitang itinapon nila sa akin. Lakad lang ako ng lakad. Hindi ko na malaya na nasa tapat na pala ako ng isang bar. Maliit lang to. May neon light na medyo nagpi-flicker. At sosyal. Isang lugar kung saan ang mga tao ay hindi nagtatanong. Hindi nanguhusga. Kung saan ang alak ay pwede kang lunurin. Kahit ilang sandali lang. At pawalain ito ang sakit at alaala. Hindi ako umiinom. Pero ngayong gabi, gusto ko lang makalimot. Gusto kong mapagod ang puso ko sa ibang paraan. Gusto kong tumigil ang sakit kahit panandalian lang. At sa unang pagkakataon, pinili kong hindi sumunod sa kung ano ang tama. Binuksan ko ang pintuan ng bar at pumasok. Mainit, maingay, amoy sigarilyo at alak. Pero kahit papano, hindi ito kasing lamig ng katahimikan sa bahay namin. Lumapit ako sa bar counter at umupo. Wala akong kilala. Wala ring nakakakilala sa akin. At doon ako nakahinga ng bahagya. 1 glass, something strong. Mahina akong sabi sa bartender na halos hindi na ako marinig. Hindi na ako si Almira Arguelles. Ngayong gabi, isa lang akong babaeng gustong makalimot. Hindi ko na nabilang kung ilang baso nang nainom ko. Basta't ang alam ko lang, bawat lagok ay parang apoy na dumaraan sa lalamunan ko. Akala ko'y unti-unti akong magiging manhid. Pero hindi. Habang nadaragdagan ng laman ng baso ko, mas lalo akong nalulunod sa alak. Mainit at tila malagkit ang balat ko. Mabigat ang ulo ko at parang umiikot ang buong paligid. Hindi ito normal. Hindi ganito ang pakiramdam ng lasing na inaasahan ko. Doble ang hilo. Parang may bumalot na ulap sa paningin ko. Pumipintig ang ulo ko at mabilis ang tibok ng puso ko. At para akong mawawala ng malay kahit nakaupo lang. Boss, may bagong dating na babae rito. Hilo na siya. Pwede niyo nang makuha. Rinig kong sambit ng isang boses na lalaki. Teka, ako bang tinutukoy niya? Muling bumigat ang ulo ko. Napapikit ako pero pilit kong binubuksan muli ang mga mata. Inikot kong tingin. Hinanap kung sino ang kausap ng bartender. Pero malabo na ang paningin ko. Paano kung ako nga? Pilit akong umiling. Inaasahang mawawala ang hilo. Hindi ko na maramdaman ang sarili kong mga kamay. Parang may malamig na gumagapang sa bato ko. Pumipintig ang dibdib ko sa kaba. Gusto kong tumayo pero hindi ko magawa. May mali. Nararamdaman ko na rin ang bigat sa talukap ng aking mga mata. Nararamdaman ko na pinagpapawisan ako ng malamig. Hindi ko na rin alam kung ano pang totoo sa paligid. Lahat ng tunog ay parang nagiging malayo. Malabo. Pahina ng pahina ang pakiramdam ko. Hanggang sa naramdaman kong may dalawang lalaking lumapit sa akin. Isa sa kanilang nakaitim na hoodie. Medyo matangkad at tila may tattoo sa leeg. Ang isa, mas mababa lang pero mas agresibo ang kilos. Hindi ko alam kung sino sila pero ramdam kong may masama silang balak. Miss, okay ka lang ba? Tanong ng isa. Lumuhod ang isa sa gilid ko at pilit akong sinisilip sa mukha. Alika na. Iahatid ka na namin. No. Pilit kong iginalaw ang katawan ko, pero halos hindi ko maigalaw kahit isang daliri. Nakaramdam ako ng sobrang takot. Huwag kang matakot. Ani ng isa habang hawak na niya ang braso ko. No, bitawan niyo ako. Mahina akong sambit dahil para bang wala akong boses. Napapikit na ako at bumibigat na rin ang ulo ko. Dahan-dahan akong sinusukuan ng sarili kong katawan. Narinig ko nilang mahinang kaluskos. Naramdaman ko ang biglang paghatak sa braso ko. Wala pa rin akong lakas pero buo pa rin ang takot sa loob ko. Pilit nila akong dinala sa isang kwarto. Hindi ko alam kung nasaan yon. Ang alam ko lang, hindi ito main area ng bar. Tahimik at madilim. Maliit ang ilaw sa kisame at amoy lumang alkohol ang hangin. Dito muna siya, boss.
Rinig kong sabi ng isa sa kanila habang halos buhati na ako papasok. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas sa bibig ko. Walang boses. Ang katawan ko parang pinutulan ng koneksyon sa utak. Ang mga paa ko hindi na akin. Ang kamay ko nakalaylay lang habang nilaglag ako sa lumang sofa sa loob ng silid. Sandali lang to, babe. Bulong ng isa. Amoy yosi ang hininga at ramdam kong malagkit na titig niya sa katawan ko. Tumulo ang luha ko. Hindi ko na alam kung dahil sa takot o sa laso ng alak. Muling lumabo ang paningin ko. Pero kahit sa kalabuan ay nakita ko ang paglapit ng isa sa kanila. Humakbang siya papalapit ng mabagal. Parang hayop na sigurado sa huli niyang biktima. Hindi ako makagalaw. Kahit nanginginig ang buo kong katawan. Kahit halos wala na akong naramdaman sa mga daliri ko. Pinilit kong bumangon mula sa kama. Sumasayaw ang paligid. Nanlalamig ang balat ko. Pero sa gitna ng takot, may munting apoy ng paglalaban na biglang sumiklab. Inabot ko ang lampshade sa gilid. Pinilit na hawakan yun ng mahigpit kahit mabigat sa braso. At hinampas ko yon ng malakas sa ulo ng lalaki. Napasigaw siya't napaatras. Mabilis akong bumaba sa kama. Hindi ko alam kung paano pero dinala ko ng adrenaline. Walang suot kung hindi ang manipis sa damit kong basa pa ng ulan. Pero hindi ko na inintindi. Ang mahalaga ay makalabas ako. Tumakbo ko palabas ng kwarto. Ang hapdi ng paa ko sa sahig. Nanginginig ang tuhod ko sa bawat hakbang. Pero hindi ako tumigil. Hindi ako pwedeng tumigil. Pagkabukas ko ng pinto, sakto namang may lalaking dumaan sa hallway. Matangkad, nakasuot ng itim na tuksido. Please, tulungan mo ko. Nangihina akong sambit. Halos mawala na ng boses. Please. Napatigil siya't nagtagpo ang paningin namin. Hindi siya nagtaka. Hindi siya nagtanong. Sa halip, hinawakan niya ako. You're safe now. Malamig at puno ng emosyon ang boses niya. Elvino's point of view. I was at the bar dahil sa mga kumag kong kaibigan. One of my friends, Rick, was going to England for good to take care of his family's business, and it's his way of celebrating. Pero dahil sa gabi na rin, nagpaalam na ako dahil may maaga pa akong meeting para bukas. But something unexpected happened. Please, tulungan mo ko. Napatingin ako diretso sa mga mata niya. Halos wala ng boses yung babae. Nanginginig at tila basa. At yung itsura niya, magulo, duguan ng tuhod. But even in that state, damn, she looked like something out of a messed up movie. Tahimik akong humakbang palapit sa kanya. Hindi ko na pinansin ang dalawang lalaking pasugod. Hinila ko siya papalapit at niyakap ko kahit basa siya. Hindi ko rin maintindihan kung bakit pero ginawa ko yon ng walang pag-aalinlangan. You're safe now, sambit ko. Pagkatapos noon, agad kong hinarap yung dalawang lalaking mukhang nananamantala. Alam niyo bang pwede kayong makulong sa binabalak niyo? Tanong ko sa kanila habang nakatitig ng seryoso. Bakit? Sino ka ba? Sigaw nung isa. Mayabang. Wala kang karapatan na pakialaman kami. Mukhang hindi niya ako nakikilala. Kaya't napangisi ako. Sakto namang dumating si Gordon. Mr. De Vera, sino po yung babae? Medyo gulat na tanong nito. At doon, tila nag-iba ang atmosphere at tila naguluhan ang dalawa. Nanlaki ng mata ng isa. Mr. De Vera? Teka, si Elvino De Vera ka ba? Yung may-ari ng De Vera's Legacy? Hindi ako sumagot. Sa halip, nakatayo lang ako at nakatitig sa kanila. Hawak pa rin sa bisig ko ang babae. Dinuro ni Gordon yung dalawa. Siya nga, gusto niyo bang maglaho sa syudad na ito dahil lang sa kapal ng mga mukha niyo? Hindi po. Pasensya na po, Mr. De Vera. Patawad. Mabilis na tumakbo ang dalawa nang wala man lang lingon-lingon. Napangisi ako. Konti lang. Hindi dahil sa naaliw ako. More like predictable. Ganyan naman palagi. Kapag naririnig na nila ang pangalan ko, tumatakbo na sila. Gordon, dalhin mo na ang sasakyan sa labas. Hindi siya dapat magtagal rito. Sabi ko.
Tumango si Gordon at agad nang umalis. Paglingon ko sa babae, nakayuko pa rin siya. Hawak-hawak yung manggas ng coat ko na kanina ko lang ibinalot sa kanya. Halata sa mukha niyang pagod. At hindi ko maintindihan ng sarili ko kung bakit ko siya tinulungan. To the point that, here I am. May estrangherang babae sa tabi ko na parang binago lang bigla yung gabi ko. And for some reason, hindi ko siya kayang iwan. Nang makasakay kami ng kotse ay pinauna ko na si Gordon na umuwi sa bahay. Dahil no way I'll let her stay in my house. Wala siyang ID, walang cellphone, at wala sa sarili. Kaya't hindi ko malalaman kung saan siya nakatira. Kaya ngayong gabi, I will take her to my condo. Sinulyapan ko siya. May I know your name at least? Tanong ko. Almira. Okay, Almira. Such a gorgeous name as well as your face. Bulong ko lang dahil I can't believe myself na sinabi ko yon. Like, pucha, pangalan pa lang pinuri ko na. I am not myself right now. Hinawakan niyang sarili niyang braso, parang sinusubukang pigilan ang panginginig. Nilalagnat ka ba? Tanong ko, pero hindi siya sumagot. Sa halip ay gumawa ito ng ingay. Ungol, to be exact, that turning me on. Hey, are you alright? Dadalhin ba kita sa ospital? Umiling siya ng dahan-dahan. Mainit. Ang init. Sambit niya habang tila namamaos. Nang haplusin kong noo niya, doon ko naramdaman, hindi ito normal na lagnat. Mainit masyado at may kakaiba sa galaw niya, sa titig niya. Napamura ako sa isip. May nilagay sa ininom niya. Hindi ako doktor pero kilala ko yung itsura ng babae kapag pinainom ng kung anong droga sa bar. May dala kong trauma sa ganyan, kaya kabisado kong senyales. At yung nangyayari kay Almira ngayon, ito yun. I swear, I've been through a lot of chaos in my life. Pero yung nangyayari ngayon sa loob ng kotse ko, mas mahirap pa ata itong labanan kesa sa buong boardroom war ko kahapon. Miss, I called her name again. My voice low, almost pleading. Call me babe. Damn. Pero bago pa man ako makakilos, bigla siyang gumalaw. Parang may sariling isip ang katawan niya. Napadapa siya sa akin. Umibabaw. Tapos ay dumiretso sa kandungan ko. Shit. I was trying to keep it together, but she made it impossible. The weight of her, soft, real, made my grip on the control slip for a second. Almira, I warned. My voice was low, husky. Stop. Pero hindi siya tumigil. Her fingers trailed up my chest. She looks confused, vulnerable, seductive all at once. Then she kissed me. Hindi iyon pilit pero ramdam ko na hindi siya marunong humalik. Maybe it's her first kiss? But her lips pressed against mine like she was searching for comfort, for something to anchor her. And for a second, just 1 second, I kissed her back. What a sweet freaking lips. I've burned. I'm turning on. The taste of her, the softness of her lips, the way her hands trembled slightly as she touched my jaw. It was too much. Nakakabaliw. I let myself hold her, one arm wrapping around her waist, and the other cupping the back of her head. Halos humahangos kami parehas, at habol ang aming hininga. I pulled her just a little closer, deepening a kiss for a moment I shouldn't have allowed. Then she whispered softly against my lips, and that broke whatever trance I was in. Shit. Almira. I pulled back. Ipinagdikit ko ang noo namin at kapwa na kaming kinakapos ng hininga. Dahil yung alaga ko, galit na. This isn't you. Not right now. Dahil wala ka sa sarili mo. Sambit ko. But instead of answering me, she leaned into me, her hand still on my chest. Her body is warm and restless. Please, don't leave me. Bulong niya na halos nagmamakaawa. I'm not going anywhere, I whispered against her hair.
But I won't take advantage of you like this. I held her face buried in the crack of my neck, my hands firm on her back, but not roaming, not claiming. Goodness, this woman was going to ruin me. But I'd rather burn than cross the line with her like this. Kinuha kong cellphone at tinawagan si Gordon. Gordon, sambit ko nang sagutin ito ang tawag habang nakapulupot pa rin si Almira sa akin. I need you to find out kung sinong gumawa nito sa kanya. And bring something to neutralize whatever the hell she drank. Almira's point of view. Pagdilat ng mata ko, halos mapangiwi ako sa tindi ng sakit na humampa sa sentido ko. Parang may nagmartilyo sa bungo ko buong gabi. Mabigat ang ulo ko at nananakit ang batok. Masahol pa sa hangover. Napakapit ako sa ulunan ng kama. Hindi ito ang kama ko. Hindi rin to kwarto ng kakilala ko. Everything felt foreign, malinis, organized. Pero may kakaibang bigat ang aura. Black walls, dark wood, cold steel accents. Very masculine, mahal. Nakakakilabot ang pagkaelegante ng mga kagamitan. Kumalabog ang dibdib ko ng mabilis. Humigpit ang hawak ko sa bedsheet. Nasaan ako? Napabangon ako. Nanginginig pa ang mga daliri ko habang sinusuyod ng tingin ng paligid. May mamahaling armchair sa tabi ng bintana. May lalagyan ng whiskey sa sulok. At may painting na parang hindi mura ang pagkakabili. Hanggang sa bumukas ang pintuan ng banyo. Dahan-dahang lumitaw ang isang pamilyar na figura. Basang-basa ang buhok. Tuwalya lang nakatapi sa bewang. Tila slow motion ang lahat. Ang tubig mula sa buhok niya ay parang mga patak ng ulan sa eksenang hindi ko hiniling. At ang katawan niya? Oh my gosh! Parang Greek god na ibinaba dito sa lupa. Tall, broad shoulders, well-defined abs, makinis ang balat. Halatang disiplinado ang katawan nito. Hindi ako makagalaw. Gising ka na pala. Malamig niyang bati habang inaayos ang tapis niya. Walang reaksyon ng mukha pero ramdam ko na mabait siya. Kamusta ang pakiramdam mo? Masakit ang ulo ko. Sabay iwas ko ng tingin. Kasi kung hindi ako iiwas, baka himatayin ako sa kahihiyan. Expected. May inilagay sa inumin mo kagabi. Pero safe ka rito. Seryoso niyang sagot habang lumapit at may inabot na tableta. Take this. Tinanggap ko yon. Pero ang kamay ko, bahagyang nanginginig. Lalo na't alam kong hindi ito panaginip. Saan ako natulog kagabi? Tanong ko ng halos pabulong. May iba ba akong kahihiyang nagawa? Napatingin siya sa akin. For the first time, may emosyon na mga mata niya. It was like an amusement. Dito, sa kama ko. Pero wala akong ginawa sa'yo. Mariin niyang sambit. Hindi ako ganong klase ng lalaki. Pero ikaw, may ginawa ka sa akin. Nanliit ako sa kinauupuan ko. Hindi dahil sa hiya kung hindi dahil sa pagka-guilty. Naalala ko bigla yung pagyakap ko sa kanya habang basang-basa pa ako. Yung iyak ko na parang bata. Yung init ng dibdib niya habang nilalamig ako sa takot. At yung paghalik ko, nakakahiya. Salamat sa lahat. Mahina akong tugon habang hawak ang baso. Habang hindi pa rin ako makatingin dahil sa kahihiyan. Utang na loob ko na sa kanya ngayon ang buhay ko. Nang lumabas siya mula sa closet ay naka-gray shirt na siya ngayon. Joggers, casual. Pero kahit yun lang, grabe pa rin ang dating. Yung tipong kahit magsuot lang ng sako, babagsak pa rin ang mundo para sa kanya. Ano ulit ang pangalan mo? I asked while biting my lower lip. Great, hindi ko man lang alam ang pangalan ng first kiss ko. I'm Elvino. And you're Almira, right? Tumango ako. Salamat talaga. Utang na loob ko sa iyong buhay ko kaso wala pa akong kayang gawin ngayon eh. Wala akong pabuya for you. Napangisi siya. Hindi ko naman kailangan ng kahit na ano. I helped you because I wanted to. At wala akong hinihinging kapalit. Tugon niya.
Napapikit ako saglit. Pasensya na kung naging abala ako. Napailing siya. You weren't. Tinulungan lang kita. That's it. Alam kong hindi ako pwedeng manatili rito. Wala kaming koneksyon. At kung mananatili pa ako, baka pati puso ko manatili sa kanya. Gusto mong ihatid kita? Alok niya sa akin. Delikado kung mag-isa kang maglalakad. Sa bahay na lang ng kaibigan ko. Mabilis kong putol. Ayoko munang umuwi. Sa amin. Pagsisinungaling ko na sinamahan pa ng pilit ng ngiti. Ihahatid pa rin kita. Sabihin mo lang kung saan. Napatingin ako sa kanya. Sigurado ka ba? Baka... Napangisi siya. Maliit lang pero sapat para kumalabog ulit ang puso ko. Almira, after nang nangyari kagabi, ang ihatid ka ang pinakasimpleng parte. Hindi ko napigilan ng ngiti ko. Pagdating namin sa tapat ng apartment ni Andrea, agad ko siyang tinapunan ng sulyap. Elvino, thank you so much talaga. Babawi ako sa'yo kapag kaya ko na. Umiling siya. Just stay safe, Almira. Tumango ako saka lumabas ng kotse. At halos sabay nun, may sumalubong na boses. Almira! Sigaw ni Andrea habang may hawak pang kape, pero muntik nang matapon dahil sa sobrang excitement. Grabe girl, kanina pa kitang hinihintay. Hindi ko na napigilan at yumakap ako sa kanya. Andrea, ang daming nangyari. Alika sa taas, ikaw magkukwento, makikinig lang ako. Samantala, si Elvino na nasa loob ng kotse ay tahimik silang pinanonood. Habang tinititigan niya ang hawak niyang folder na naglalaman ng mga impormasyon ni Almira. She's quite interesting. Sambit ni Elvino bago umalis. Sa loob naman ng unit ni Andrea, ay tulala akong nakaupo sa couch matapos kong ikwento ang lahat kay Andrea ang nangyari. Tahimik lang si Andrea, pero yung mata niya, naandun ang galit, awa at lungkot. Girl, parang buong season ng teleserye ang nangyari sa'yo kagabi ah. Napayuko ako. Wala na rin akong matutuluyan eh. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Napatingin siya sa akin. At sa halip na sermon, ngumiti siya. Then, dito ka na muna. May extra room ako. At sa company namin, hiring kami sa admin. I will help you. Napatitig ako sa kanya. Nabuo na naman ang luha sa mga mata ko. Hoy, walang iyakan. Punasan mo na yan. Niyakap ko si Andrea ng mahigpit. I'm just thankful that I have her. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagbihis na ako. Nakahanda na ang resume ko. Sa dami ng nangyari kahapon, parang bigla akong natutong humawak ulit sa direksyon ng buhay ko. Thanks to Andrea. Nasa 12th floor ang HR office. Sabi niya habang sabay kaming bumaba ng building. Huwag kang kabahan, okay? Chill lang. Madali lang tong interview na ito. Kayang-kaya mo. Ngumiti ako kahit may kaba. Salamat, Andrea. Pagdating sa building ng kumpanya nila, halos mapanganga ako. Modernong structure, glass walls, may sariling cafe sa lobby. Ang sosyal. Huminga ako ng malalim. Kaya ko to. Pag-akyat ko sa 12th floor, agad akong sinalubong ng receptionist. Miss Almira Arguelles, please wait. The president will interview you personally. Napakunot ang noo ko. President? Hindi naman sa akin nabanggit ni Andrea na presidente pala ng kumpanya mag-i-interview sa akin. Pero tumango ako at ngumiti. Okay po. Dinala ako sa isang glass-walled office. Malinis, elegante, may pa-city view pa. At habang pinagmamasdan ko ang paligid, biglang bumukas ang pintuan. Nanlaki ang mata ko at napaawang ang labi ko. Siya ang presidente? Diyos ko, Lord, hindi ako handa. It's him. It's Elvino. Hindi ko alam kung tatayo ako para bumate o lulubog na lang sa hiya. Tahimik siyang umupo sa harap ko. Siya yung klase ng presensya na kahit hindi magsalita, mapapaatras ka. Tahimik siyang umupo sa tapat ko. Maayos ang postura, tablet sa kamay,
pero walang kahit katiting na emosyon sa mukha. Almira Arguelles. Malamig niyang tawag sa pangalan ko habang pinagmamasdan ng resume ko na para bang listahan lang ng pagkukulang sa buhay ko. So, nag-a-apply ka bilang admin assistant. Tumango ako. Pilit na pinipigil ang panginginig ng tuhod ko. Opo. Then he looked at me. As in really looked. Yung tingin na hindi lang basta tingin. Parang tinatagos ang kaluluwa ko. Sa bawat segundo ng titig niya, parang mas lalo akong nauupos. Pero sa halip na umiwas, tiniis ko kahit ang totoo. Ramdam kong unti-unti akong natutunaw sa ilalim ng tingin niya. Pero bakit ganon? Bakit parang mas gwapo siya ngayon kesa noong magkaharap kami at nakasimpleng pambahay lang siya? Pero mas di hamak na mas nakakatakot siya ngayon. May experience ka na ba sa clerical works? Tanong niya. Hindi pa rin nagbabago ang tono. Flat, professional. Nilunok ko ang kaba ko. Hinigpitan ko ang hawak sa folder at sinikap na panatilihin ang kumpiyansa sa boses ko. Opo, dati po akong assistant sa isang kumpanya. Mostly admin tasks. Paggawa ng reports, pag-aayos ng documents, scheduling at iba pa. Tumango siya. Wala pa ring emosyon. Hindi mo malalaman kung pasado ka sa panlasa niya o gusto kanyang paalisin. Para bang may iniisip siyang mas malalim kesa sa sinabi. Nakakabinging katahimikan ng namayani. Bakit ka umalis sa dati mong trabaho? Biglang tanong nito. Halos bulong lang. Pero ramdam mo yung bigat ng tanong. Hindi lang trabaho ang tinutukoy niya. Hindi ako agad nakasagot. Sasabihin ko ba? Personal na dahilan po. Sagot ko sa wakas. Pilit na mahinahon ang tono. Pero gusto ko na pong magsimula ulit. Sa unang pagkakataon, may nakita kong kakaiba sa mga mata niya. Hindi ko alam kung awa, simpatya o koneksyon. Pero saglit lang yon. Parang aninong dumaan tapos nawala. Okay. Anya, sabay balik ng tingin sa tablet. I will give you a chance. Chance? Ibig sabihin, tanggap na po ako? Halos hindi ako makapaniwala. Parang hindi totoo. Tumango siya. Mag-uumpisa ka bukas. Si Andrea mag-o-orient sa'yo. Siya ang magiging direct supervisor mo. Maraming salamat po, sir. Sagot ko. Sabay pilit ng ngiti. Nahihiya ako pero pinipilit ko maging profesional. Tumayo na ako, hawak ang bag ko. Handa na sana akong umalis nang bigla siyang muling magsalita. Almira. Napalingon ako. Nakatayo pa rin siya sa kanyang kinauupuan pero may kung anong pagbabago sa tono ng boses niya. Welcome to the company. Sabi niya sabay bahagyang ngiti. Maliit lang yung ngiti pero sa presensyang tulad niya, sapat na para bumilis ang tibok ng puso ko. Maraming salamat po, sir. Ngumiti rin ako at halos palabas na ako ng pintuan nang muli niyang buksan ang bibig. May itatanong ako. Medyo personal but don't worry. Parte naman to ng interview. Tila lakas loob niyang sambit. Napakagat ako sa labi. Medyo personal? Parang hindi na ito tungkol sa trabaho ah. Sige po. Wala kang nilagay na emergency contact. Wala ring permanent address. Tumigil siya saglit. Mas mababa na ngayon ang boses niya. Mas personal. Anong totoong nangyari, Almira? Hindi ko alam kung paano sasagutin. Pakiramdam ko may humigpit sa dibdib ko. Yung tipong hindi ka makahinga pero pilit mong pinipigil ang luha. Huminga ako ng malalim. Pilit kong iniangat ang tingin ko sa kanya. Pinalayas na po ako ng itinuturing kong pamilya. Sabay lunok. Siniraan ako ng kapatid ng tumayong mga magulang ko. Pinaratangan ng kasalanang hindi ko naman ginawa. At yung bahay na ipinamana sa akin, inagaw ho ng tiyahin ko. Wala siyang sinabi pero napansin ko. Humigpit ang hawak niya sa ballpen. Para bang nilalabanan niya ang galit na hindi para sa kanya. Bakit hindi ka lumaban? Tanong niya. Mababa ang boses niya at halos hindi ko marinig. Wala naman po akong laban. Sagot ko. Diretso ang mata sa kanya. Wala ho akong pera. Walang kapangyarihan. Walang kakampi.
Pero gusto kong subukan. Kahit paunti-unti gusto kong bawiin ang pangalan ko. Yung dangal ko. Bigla siyang tumayo. Lumapit siya sa gilid ng desk. At nang tumapat siya sa akin, yung laki ng katawan niya, yung lalim ng tingin, lahat yun ay biglang naging personal. Almira, sabi niya, malumanay pero may diin. What if I have an offer for you? Napakunot ang noo ko. Offer? Ano pong offer? Marry me. Parang sumabog ang buong mundo ko sa loob ng silid na yon. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko. Halos hindi ko na mailabas ang boses ko. I need a wife. Sagot niya. Parang sinasabi lang niya na kailangan niya ng bagong lapis. Yung pwedeng tumayo sa tabi ko. Legal. Sa mata ng publiko. Personal ang dahilan. At kapalit nun, ibibigay ko sa iyo lahat ng kailangan mo. Hindi ako makagalaw. Bibigyan kita ng bahay, ng pera, proteksyon, legal team. At tutulungan kitang makuhang lahat ng para sa iyo. Ipaglalaban natin ang karapatan mo. Napaupo ako ng maayos. Parang gusto kong lumubog sa kinauupuan ko. Pero hindi ko rin magawang umiwas. Pero bakit ako? Ngumiti siya ng bahagya at sa tuwing ginagawa niya yun ay para akong kinikiliti. Because you need help. Huminga siya ng malalim. Unless ayaw mong mas mapabilis ang pagkuha mo ng hustisya? Sa mga sandaling yun, isang bagay lang ang malinaw. Wala na akong ibang matatakbuhan. At si Elvino de Vera, he gave me a choice and a hope. Tumango ako. Tinatanggap kong alok mo, sir. Magpapakasal ako sa iyo kapalit ng tulong na kailangan ko. At doon, nakita ko ngiti sa labi ni Elvino. And in that moment, I realized, this isn't just about papers or contracts. This is about him. And maybe, just maybe, puso ko na rin ang nakataya. Kasabay ng opisyal na pagtanggap kay Almira bilang bagong empleyado ng De Vera Legacy, isang lihim na pangyayari ang hindi alam ng karamihan sa mga empleyado. Ikakasal na siya sa mismong may-ari ng kumpanya. She's soon to be Almira Arguelles de Vera. Sa isang maliit na city hall, formal silang nakatayo sa harap ng isang hukom. Simple lang ang kasuotan ni Almira. Isang cream-colored na dress na hanggang tuhod. Si Elvino naman, naka-black button down at dark slacks. Wala sa itsura nilang ikakasal sila. Pero ando ng tensyon sa hangin. Wait, seryoso kayo rito? Tanong ni Kayleon habang nakatayo sa gilid nila. Halatang pinipigilang matawa. Akala ko prank lang to, bro. Does this look like a prank to you? Malamig na sagot na Elvino sa kaibigan. Hindi man lang lumilingon. Napakamot si Kayleon sa batok. Well, medyo. Nahatak lang talaga siya rito. Napangiti ng tipid si Almira pero hindi na nagsalita. Pinilit niyang hindi mapansin ang kaba sa dibdib niya. Ibang klase ang eksenang to. Hindi ito ang kasal na naisip niya noon. Pero hindi rin to ang lalaking basta mo lang makikilala kung hindi pinahihintulutan ng kapalaran. Sa dulo ng seremonyas, formal nang inanunsyo ng judge. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. Nakuha ni Kayleon ang eksaktong moment kung saan hawak na Elvino ang kamay ni Almira, habang seryoso silang nakatingin sa isa't isa. Sa caption ng litrato, agad siyang nag-type. Guys, hindi to prank. May asawa na si D. #secret wedding. At ipinadala agad ni Kayleon sa group chat ng barkada. Samantala, hindi na hiningi ni Elvino ang "You may kiss the bride." Pero bago pa man tuluyang tumalikod si Almira, bumulong si Elvino. From now on, you're mine, Mrs. de Vera. Tumaas ang balahibo niya at tila napakislot siya sa paos na boses nito. Sa hallway ng City Hall, napapailing si Kayleon habang kasabay ni Elvino sa paglalakad. Okay, seryoso nga. Hindi na to biro. Damn! Nag-asawa ka na, hindi mo man lang kami sinabihan na mas maaga? And your bride?
Your employee? Hindi nagsalita si Elvino. Ngunit habang nakatalikod si Almira at inaayos ang suot niya, napatingin si Kay Leon sa kaibigan niya. Doon niya lang napansin, may ngiti si Elvino. It's not just a simple smile. Ngiting may sikreto. At doon niya lang naisip, hindi lang ito kasal para kay Elvino. It's more than that. Pagkatapos ng kasal, tahimik silang magkasamang lumabas ng City Hall. Habang si Kay Leon ay umalis na rin. Naiiling at natatawa pa rin sa bilis ng pangyayari. Sa sasakyan ni Elvino, doon sila unang nakapag-usap ng masinsinan. Where will I stay? Tanong ni Almira. Mahinahon ngunit halata ang kaba sa boses. Tahimik si Elvino habang nakatingin sa unahan ng kalsada. Sa kamarahang sumagot. You'll stay with me. My place is safer. Hindi na sumagot si Almira. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Takot? Kaba o excitement? Pero bago pa man siya lamunin ng kung ano-anong emosyon, inabot sa kanya ni Elvino ang isang maliit na box na itim. Pagbukas niya, isang itim na credit card ang naroroon. Simple pero elegante. May pangalan niyang nakaukit sa ilalim. Ano to? Tanong niya. Hindi makapaniwala. Your credit card. Sagot ni Elvino. No limit. Gamitin mo kahit kailan, kahit saan. You're my wife now. Hindi kita papayagang mawala na mahirapan. Ever again. Napatitig si Almira sa card at unti-unting napuno ng luha ang mga mata niya. Wala siyang masabi. Wala pa siyang nakilalang tao na ganito magpakita ng suporta at tiwala. Kahit pa ang kasalang nila'y nagsimula sa kasunduan. Sa kabilang banda, habang magkasama silang kumakain sa isang tahimik na restaurant, biglang tumunog ang cellphone ni Elvino. Nang sagutin niya, isang pamilyar at mabigat na boses ang narinig niya sa kabilang linya. Elvino! Totoo bang ikaw to? May ipinadala sa aking litrato ng kasal mo. Napakurap-kurap si Elvino. Nilingon niya agad si Almira na abalang nagbubukas ng menu. Tumikhim siya at tumalikod. Lolo, I was going to tell you. Huwag mo akong malolo-lolo dyan. Hindi ka man lang nagpapaalam. Tag-asawa ka na pala. At sino yung babae na yan, ha? Calm down, Lolo. Sabi niya sa mas mahinang tono. Magkita tayo bukas sa bahay. Dalhin mo siya. At bago pa siya makatanggi, ibinaba na ng matanda ang tawag. Napatingin siya kay Almira. Hindi niya alam kung ipapaalam ba niya kagad o ipagpapaliban. Get ready. You will meet my grandfather tomorrow. Sambit ni Albino. Napakagat sa ibabang labi si Almira. Okay. Damn, those lips. Bulong ni Elvino. Ha? Nothing. I said it's just quick. Kinabukasan, nakahanda na si Elmira. Suot ang isang simple ngunit eleganteng blouse at slacks. Halata ang kaba sa kilos niya. Lalo na't sinabi ni Elvino na pupunta sila sa bahay ng lolo nito. Ang kilalang mahigpit, mapanghusga at dominante sa pamilya De Vera. Sa loob ng sasakyan, tila balisa si Elvino. Hindi siya sanay na magpaliwanag, lalo na sa matanda niyang lolo. Ayaw niyang ipakita si Amira doon dahil baka masaktan lang ito. Pero hindi niya rin pwedeng iwasan. Pagdating nila sa malawak na mansyon ng De Vera Patriarch, ay pinapasok agad sila nang makilala ang kotse ni Elvino. Lolo, bungad ni Elvino nang pumasok na sila. Sa gulat niya, hindi galit ang sumalubong sa kanila, kung hindi isang masayang ngiti mula sa matanda. Nasa terrace ito, nakaupo at nakangiti habang pinapalamig ang tsaa. Ah, eto na ba si Almira? Ang ganda naman pala ng napangasawa mo, iho. Lumapit agad ang matanda at inabot ang kamay ni Almira. Good morning po, sagot ni Almira. Magalang ngunit halatang ninenerbyos. Come, maupo kayo. Dito kayo sa tabi ko. Anang matanda. Tahimik lang si Elvino. Bakit parang ang bait ni Lolo ngayon? Nagkatinginan pa sila ni Almira at parehong litong-lito.
Alam mo matagal ko nang gustong magkaroon ng apo sa tuhod. Ani Lolo habang nakatingin sa kanilang dalawa. Ngayong kasal na kayo, pwede niyo nang simulan yan. Bigyan niyo na ako ng apo. Halos mabulunan si Elvino sa sariling laway. Lolo, what? Abay bakit? Kunot noong tanong ng lolo. Hindi ba't normal lang naman sa bagong kasal yun? Namulang pisngi ni Almira at tila pinipigilan niyang mapahiya, habang si Elvino naman ay namutla sa kinauupuan. Habang abala si lolo sa pakikipagkwentuhan sa mga kasambahay tungkol sa bagong apo sa tuhod na gusto niyang makuha asap. Sina Almira at Elvino naman ay pansamantalang nakataka sa isa sa mga guest rooms para makapagpahinga. Pagpasok pa lang ni Almira, agad siyang napaupo sa gilid ng kama. Hindi niya alam kung matatawa, matatakot o maiihi sa nerbiyos. Apo agad? Mahina pero may halong tili ang boses niya. Hindi pa nga ako fully nakakapag-adjust sa bagong apelido ko. Napatakip siya sa muka, habang si Elvino ay nananatiling nakatayo. Pinagmamasdan siya. Sorry, mahina nitong sabi. Hindi ko rin ine-expect yun Usually masungit yun Napatingin si Almira sa kanya. So, hindi siya galit? Umiling si Elvino. That's the weird part. Either he's plotting something, or he just really wants a great grandchild. Well, that escalated quickly. Biro ni Almira. Pilit na tumatawa pero ramdam sa tono niya ang pressure. Hindi pa nga tayo, alam mo na, napakunot ang noon ni Elvino. Hindi pa tayo, hindi pa nga tayo lubos na magkakilala. Yes, we kissed. Napahinto si Almira. I mean, while I'm drunk? Sorry. Sabay tila hinawakan niya ang kanyang bibig na siya namang lihim na ikinangiti ni Elvino. Napailing si Elvino. Nilapitan niya si Almira saka naupo sa tabi nito. Ilang segundo siyang tahimik bago muling nagsalita. Look, I know this marriage started as a deal. Marahan niyang sabi. Pero hindi ibig sabihin nun hanggang dun lang yon. And I will treat you as my wife. Magiging faithful ako sa'yo. Tumingin si Almira sa kanya. First time niya itong marinig magsalita ng ganito ka-sincere. I'm not planning to take advantage of you, Almira. Tahimik ang tono ni Elvino. Lalo na sa bagay na yon. Wala akong balak na pilitin ka o ilagay ka sa sitwasyong hindi ka naman handa. Bigla siyang napatitig sa kanya. Seryoso, protektado, warm. Iba sa malamig na boss na nakilala niya nung una. Salamat, bulong niya. At least may respeto ka pa rin kahit weird ang sitwasyon. Napangiti si Elvino, yung tipong bihira at hindi kayang i-fake. Pero, dagdag ni Almira, huwag kang magugulat kung magpanik ako tuwing magsasabi si Lolo ng apo. Tumawa na si Elvino. Alright, darating din naman tayo dun Bulong ni Elvino na hindi narinig ni Almira. Pagbalik nila sa penthouse, ramdam ni Almira ang pagod, emotional at mental overload sa mga nangyari. Mula sa kasal, lunch with Lolo, at now, sa bagong tahanan nila. Tahimik silang pumasok sa loob. High ceiling, minimalist design, malamig ang kulay ng interiors. Mostly black, gray, and white. Pero may mga personal touches, books, whiskey, at paintings. Napahinto si Almira sa isang painting. Abstract pero may energy. Parang chaotic, pero organized. You painted this? Tanong niya. Tumango si Elvino. One of the few things that keep me sane. Napaisip si Almira. Ang lalim pala ng lalaking to. Hindi lang siya basta CEO na laging serious. Come. Tawag ni Elvino. Sabay abot ng isa pang maliit na box sa kanya. Another card? Biro niya. Better. Pagbukas niya, isang eleganteng necklace na may maliit na diamond sa gitna ang laman. Simple pero classy. Hindi halatang mahal pero
Alam mong high quality. I want you to wear that, sabi ni Elvino. Para kapag wala ako, maaalala mong you're protected and you're not alone anymore. Magandang araw mga viewers! Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig! Napatitig si Almira sa kanya. Speechless. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang kindness ng lalaking to. But she felt it too. Totoo. Tahimik lang silang nagkatitigan. Ilang segundo. Ilang hinga. Elvino. Bulong ni Almira. Hindi niya alam kung anong susunod niyang sasabihin, pero hindi na rin kinakailangan. Tumayo si Elvino saka lumapit. Marahan niyang inayos ang kwintas sa leeg ni Almira. Habang halos magkadikit ang mga mukha nila, mainit ang hininga niya sa balat ni Almira. And for a second, time slowed down. I said I wouldn't kiss you at the wedding. Mahinang bulong ni Elvino. Almira held her breath. But this isn't the wedding anymore. Lumalim ang halik namin. Mas naging malambing. Mas naging tapat. Wala nang pader. Wala na ring takot. Parang sa sandaling yon, wala nang ibang mundo kung di kaming dalawa lang. Napapikit ako. Damang-dama ang init ng palad niya sa balat ko. Ang dahang-dahang paglapat ng kamay niya sa bato ko habang nilalapit pa niya ako. Ang akala ko sapat na yung isang halik. Pero nung naramdaman kong unti-unti niyang inilapit palalo ang katawan niya sa akin, habang ang palad niya'y lumalapat sa bewang ko. Doon ko naramdamang hindi ito basta halik lang. May laman, may damdamin, may pananabik. Ang init ng hininga niya habang humihigpit ang hawak niya sa akin, habang ang labi niya'y bumababa sa pisngi ko. Pababa sa panga, paakyat ulit sa gilid ng labi ko, paulit-ulit. Parang ayaw niya nang matapos to. Parang sinisigurado niyang totoo ako, na hindi ako mawawala. Sabihin mo kung gusto mong tumigil ako. Bulong niya. Paus ang boses. May tensyon pero may paggalang. Hindi ako sumagot. Hindi rin ako umatras. Sa halip, ako pa ang kusang gumuhit ng daliri ko sa likod ng leeg niya. Humawak doon at dahang-dahang hinila siya palapit ulit sa akin. Huwag kang huminto. Hindi niya ako pinag-antayan. Muli niyang hinanap ang labi ko at mas mariin, mas malalim. This time, hindi na tanong ang halik niya. Ang mga palad niya'y mas mapangahas. Gumapang sa bewang ko. Umaakyat sa tagiliran habang ako'y nakasandal na sa pader ng kwarto. Ramdam kong init ng katawan niya at kung papaanong bawat galaw niya'y nagpapabagal sa oras. Wala nang mundo sa labas. Wala nang kahapon. Wala ring bukas. Kaming dalawa lang sa sandaling ito. Ang mga labi namin ay tila hindi na mapaghiwalay. Ang bawat halik, mas naging mapusok hanggang sa hindi ko na alam kung saan siya nagsisimula at kung saan ako nagtatapos. Ang katawan ko, parang natutunaw sa bawat dampi ng balat niya. Almira. Ungol niya sa pagitan ng mga halik, habang nakayakap siya sa akin na parang ako ang huling bagay sa mundo na ayaw niyang pakawalan. At sa oras na yon, hindi ko na rin siya kayang bitiwan. Elvino's point of view. Hindi ko alam kung anong meron sa mga mata niya. Pero sa mga sandaling nagtagpong ulit ang mga labi namin, parang bigla akong nawalan ng kontrol. Lahat ng sinusubukan kong itago, lahat ng damdaming ilang beses kong pinigil, unti-unting lumalabas. Damn! I felt her body mold into mine. Ang lambot ng katawan niya sa yakap ko. Ang init ng balat niya sa ilalim ng palad ko. It was driving me insane. Gumalaw ang kamay ko. Kusa. Parang hinahatak ng matagal ko ng pagnanasa. Mula sa bewang niya, umakit ang palad ko sa gilid ng katawan niya. Hinahanap ang init. Hinahanap ang sagot kung totoo ba tong nangyayari o panaginip lang. Sabihin mo kung hindi mo to gusto. Bulong ko sa pagitan ng mga halik. Kahit nasa gitna na kami ng init, kailangan kong marinig. Kasi kung ako lang ang may gusto, ititigil ko na. Kahit masira ako, titigil ako.
pero hindi siya nagsalita. Sa halip, gumapang ang daliri niya sa bato ko. Hinila akong pabalik sa labi niya. Mas mariin at mas mapusok. "Huwag kang huminto." Mahina niyang bulong. "Own me." Pucha, that broke me. Parang nawala ng preno ang katawan ko. Ang halik ko ay mas naging mapusok. Ang paghawak ko, mas naging tapat. Hindi para sakupin siya kung hindi para damhin. Para sabihin, andito ako. Ako to. Ako lang. She was trembling. Ako rin pero hindi ito takot. It was tension, lust, and something dangerously close to love. Hinila ko siyang papalapit. Buong katawan niya'y napasandal sa dibdib ko. I could feel her every breath, every reaction sa bawat galaw ko. Ang bawat ungol niya, bawat panginginig ng labi niya habang hinihigop kong hininga niya. Lahat yun ay tinatatak ko sa isip ko. "Almira," bulong ko habang dinuduyan ko ang halik sa pagitan ng kanyang labi. Pisngi, leeg. Kung alam mo lang kung gaano ko itong pinapangarap. Almira's point of view. Kinabukasan, pagdilat ng mga mata ko, hindi agad ako gumalaw. Ilang segundo akong nakatitig lang sa kisame. Pilit nire-replay sa isip ang mga nangyari kagabi. Napakagat ako sa labi at napapikit ulit. Gusto kong isipin na panaginip lang yon, pero hindi. Ramdam ko pa rin ang kwintas sa leeg ko at ang malamig pero magaan na comforter na nakaikot sa katawan ko. Naka-oversized shirt lang ako na clearly hindi akin. Shit! Bigla akong napalingon sa kanan. Walang tao sa kama. Wala si Elvino. Tumayo ako agad. Nakayakap at tahimik akong lumabas ng kwarto. Habang kinukuya-kuya ang buhok ko, nasabog pa rin. Paglabas ko, naamoy ko agad ang aroma ng kape at bacon. Pagtingin ko sa kitchen, nandoon siya. Shirtless, naka-gray sweatpants lang, may hawak na frying pan. Ang sarap niyang tingnan. Too hot for 7 a.m. Naglakad ako papalapit sa kanya, pero hindi niya agad ako napansin. "Good morning." Mahinang bati ko. Napalingon siya. Sandaling kumurap, parang nagulat, pero agad ding ngumiti ng bahagya. "You're awake. Good." Balik siya sa pagluluto. Napakamot ako sa batok. "May shirt ka pa ba?" Napalingon ulit siya saka tumingin sa suot ko. Saglit siyang nanahimik at para bang pinipigilan ng ngiti. "You're wearing mine." Kalmado niyang sagot. "Pero may extra sa drawer ko sa hallway. Second door, left." "Thanks." Bulong ko sabay talikod. Bago pa ako makapasok sa hallway, nagsalita siya. "You don't need to be shy, Almira. We didn't do anything too far." May emphasis sa tono na parang lalo akong kinuryente. "So?" Panimula ko habang sinusubukang wag titigan ng abs niya habang kumakain ng scrambled eggs. "What's the plan today?" "You'll be working half day." Sagot niya. "I need you to come with me this afternoon. There's a business gala." "A gala?" Muntik akong mabilaukan. "As your what? Wife or assistant?" Tumingin siya sa akin. "Both." "Elvino." "I don't separate business and personal life. You already know that." "Do I need a gown?" "I already sent one to your room. I had it tailored based on your measurements from your application file." "Wait, what? Stalker much? You memorized my measurements?" Tanong ko, trying not to sound scandalized. "I remember everything about you." Sabay inom ng kape. Damn! Naka-makeup na ako. Suot ang elegant na midnight blue gown na halos hindi ako makakilos. Backless, high slit, bold, sexy. Not me. Pero pagtingin ko kay Elvino na naka-black tux at may pulang pocket square na match sa lipstick ko, parang worth it na rin ang discomfort. "You look stunning." Bulong niya habang hawak ang kamay ko.
Napatingin ako sa kanya. Are you trying to butter me up before feeding me to a pack of wolves? Exactly. Sagot niya. Corporate wolves. Napahinga ako ng malalim. Bakit mo nga pala ako isasama? Tumingin siya sa akin. Diretsyong sagot. Because I want them to know you're mine. Kinagabihan, pagpasok namin sa venue ay sabay-sabay ang lingon ng mga tao. Flash ng cameras, whispers, judging eyes, curious smiles. Let them talk, Almira. Bulong niya. But at the end of the night, they'll know you belong beside me. Hindi pa man ako tuluyang nakakabawi sa ngiti ni Elvino nang bigla siyang tinawag ng isa sa mga board members. Tumangulang siya sa akin at lumakad palayo. Bahagyang nakatalikod. Naiwan akong mag-isa. Hawak-hawak ang wine glass na kanina pang malamig sa palad ko. Well. Tila maarting sambit ng babae na kadarating lang. Lalo niyang natitigan ng babaeng nakatayo sa harap niya. Matangkad, parang model. Naka-fitted red gown na parang sinadyang mas sexy sa lahat ng nandun. Perfectly curled hair, killer red lipstick, at mga matang matalim kung makatingin. So, are you the substitute? Excuse me? Tanong ni Almira na pilit kalmado. You're the reason behind the sudden wedding. The substitute wife? Bahagyang tumawang babae. I was wondering about kung anong klaseng babae ang ipapalit sa akin. I didn't expect. Someone like you? Napasinghap si Almira. Hindi dahil sa insulto, dahil sa word na ginamit. Substitute wife. You must be... Celestine. Sabay lahad niya ng kamay pero hindi ko tinanggap. Celestine Vasquea. You know, Celestine? Ex-fiancé ni Elvino? Ex-fiancé? As in, engaged na pala si Elvino before? We were supposed to get married this year. Kumunot ang noo niya. At sa unang pagkakataon ay nakita ko ang galit sa mga mata niya. Tapos, bigla na lang siyang nawala. Walang paliwanag. No call, no closure. Then suddenly, may balitang kasal na siya. Sa isang babaeng mukhang wala namang alam sa gulo ng mundo niya. What a poor girl! Sinubukan kong hindi magpaapekto. I don't know what happened between you two, but I had nothing to do with it. This wasn't something I planned. Ngumisi siya. Mapait. Mapanira. Oh, darling, you have no idea. Everything with Elvino is always planned. Almira. Elvino's voice cut through the air like a blade. Celestine turned slowly at ngumiti ng malademonita. Dahan-dahan siyang lumapit at nang makarating ako ay marahang hinila ang bewang ko papalapit sa kanya. Protective, territorial. Ramdam ko ang tensyon sa katawan niya. Elvino! Singhal ni Celestine na biglang nagbago ang boses. Long time. No text, no call, no closure. Now's not the time, Celestine. Malamig niyang sagot. Oh, I disagree. Tumingin siya sa akin. Matalim. I think your wife deserves to know the full story. Don't you, darling? Napatingin ako kay Elvino. Nakita ko kung papaano siyang napakagat sa panga. As if pinipigilan ng sarili. You ended it. Just like that. Tuloy ni Celestine. Parang wala akong kwenta. Hindi man lang ako nakalaban. Because you leak confidential files to your father's firm. Parang may granadang sumabog sa pagitan naming tatlo. What? Halos pabulong kong tanong. You used me to gain access to the Vera legacy. Mariing dagdag ni Elvino. At akala mo ba hindi ko malalaman yon? Nagpanting ang tenga ko. Tiningnan ko si Celestine. Nakita kong kumislot ang labi niya. Para bang may gustong sabihin. Pero mas piniling magyabang. You can't prove that. I did.
Anya. Pero imbis na sirain ka publicly, I walked away. That was giving you a second chance. Don't you push me to take it back. At sa halip na matakot, natawa lang si Celestine. So you married her dahil saan? Revenge? Protection? Pity? None of the above. Tumitig siya sa akin. I married her because I saw someone worth starting over for. Someone real. Parang may kumalabit sa puso ko. Pero hindi ko alam kung anong pakiramdam yon. Kilig ba? Takot? Kalituhan? Celestine's face hardened. You'll regret this, Elvino. Mark my words. Huling sambit ni Celestine bago umalis. Nakatingin lang ako sa kamay ko at walang imik. Hindi ko alam kung galit ako, nalilito o nasasaktan. You okay? Tanong ni Elvino. Tumango lang ako pero alam kong kita niya ang lungkot sa mga mata ko. Then softly, I asked, "Why didn't you tell me about her?" Because she doesn't matter anymore. She seems like someone who still thinks she does. Hindi siya agad sumagot. Nakatingin lang siya sa kalsada. Parang may iniisip na malalim. I'm not her, Elvino. Hinigpitan kong hawak sa sarili. And I don't want to be treated like some pawn in your personal war. Inabot niya ang kamay ko. Mahigpit. Parang ayaw niya akong pakawalan. You're not. Believe me. Tumingin ako sa kanya. Naghahanap ng kahit katiting na kasinungalingan. Pero wala. At sa isip ko, mas nakakatakot yon. Pagkarating nila sa penthouse, hindi agad bumaba si Almira ng sasakyan. Tahimik lang siya. Nakatitig sa labas ng bintana habang sinasariwa sa isip ang bawat salitang binitawan ni Celestine. You're just a replacement. Paulit-ulit yun sa isip niya. Parang sirang plaka. Kahit pa ilang beses sabihing wala siyang kasalanan. Kahit pa sinigurado ni Elvino na wala ng halagang nakaraan. Hindi niya mapigilang masaktan. O mas malala, magtanong. Let's go inside. Mahinang bulong ni Elvino. Hindi siya agad gumalaw. Pero sa bandang huli, tahimik na lang siyang sumunod. Pagpasok, dumiretso si Elvino sa bar counter. Kumuha ng baso. Whiskey. You want one? Umiling si Almira at umupo sa couch. Hindi ka ba pagod? Tanong niya. Pilit na kalmado ang tono. I've had worse days. Sagot niya habang umiinom. Almira broke the silence. You looked different kanina. Napatingin si Elvino sa kanya. How? Parang may ibang side ka na hindi ko pa nakikita. And I don't know if I liked it or not. Napatayo si Almira. Naglakad palapit sa bintana. Tinitingnan ng city lights. Pero ang totoo iniiwasan niyang tumingin sa kanya. Celestine called me a replacement. A substitute. And you didn't deny it. Hindi sumagot si Elvino. Am I? Tanong niya. Am I just someone you married to cover your mess? Someone you picked because you needed control. Biglang lumapit si Elvino sa likuran niya. Mainit ang hininga sa batok niya. You're not a replacement. Then what am I? Pabulong niyang tanong. Halos hindi niya na makontrol ang panginginig ng boses. Tumalikod si Almira, finally facing him. Tell me, what am I to you, Elvino? Elvino's point of view. Sanay akong magsinungaling, magmanipula, magtago sa likod ng perpektong imahe ni Elvino de Vera. Pero ngayon, habang nakatayo siyang kaharap ko, habang nakikita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata niya, habang pinipigilan niya ang sarili para huwag akong tuluyang itulak palayo, hindi ko kayang magsinungaling. Hindi ko kayang sabihin ang hindi totoo, lalo na't siyang pinaniniwalaan ko sa lahat ng to. Huminga ako ng malalim, mabigat, at parang may buhol sa dibdib ko na hindi ko alam kung saan nanggaling. You're the only thing that's been real lately. Bulong ko. Halos pabulong pero bawat salita'y totoo. Sobrang totoo.
Napansin kong napalunok siya. Hindi niya ako tinitingnan ng direkta pero ramdam ko kung papaano siyang nakikinig. Kitang-kita ko kung papaano gumalaw ang mga mata niya. May pilit na pagpipigil ng emosyon. May pilit na pinaninindigan. Pero hindi niya kayang itago sa akin. Nababasa ko siya. At mas lalo akong nasasaktan dahil alam kong nasasaktan ko rin siya. Tahimik siyang tumingin sa akin. Wala pa ring imik pero alam kong may tanong pa siyang kailangang marinig ang sagot. At dumating nga. "And Celestine?" Tanong niya. Mababa ang tono pero puno ng bigat. "A mistake I learned from." Diretsyong sagot ko. Walang pag-iwas. Walang pagandahan ng salita. "And you? You're the beginning I never expected to have." Tumitig ako sa kanya. Hindi siya gumalaw. Hindi siya umatras. Pero alam kong naramdaman niya ang bigat ng sinabi ko. Naramdaman ko rin. Kasi para sa akin, iyon na ang pinakatotoo kong sinabi sa mahabang panahon. And for a moment, walang nagsasalita. Walang gumagalaw. Tanging mga mata lang nag-uusap. Nag-aalangan. Nagtatanong. Umaasa. Then I took a step closer. Dahan-dahan kong inangat ang kamay ko. Hinawakan ko ang pisngi niya. Mainit, malambot, at ramdam ko ang bahagyang panginginig niya. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o dahil ba sa akin. Pero ang totoo, ako rin. I was shaking inside. Nanginginig ang kamay ko. Hindi dahil sa takot na tanggihan niya ako, kung hindi dahil sa takot na mawala siya. Takot na maulit na naman ang pagkakamaling ginawa ko dati. "I want to kiss you now." Sambit ko, halos bulong. "Will you pull away?" Hindi siya nagsalita pero hindi siya kumilos. Hindi siya tumalikod. At sa pagitan ng katahimikan namin, nakita ko yung sagot sa mga mata niya. So I leaned in and I kissed her. Hindi ito kagaya ng halik noong kasal. Yung halik na kailangang gawin sa harap ng kamera, sa harap ng pirma, sa harap ng mundo. Walang ganun ngayon. Walang pressure. Walang obligasyon. Walang script. At nung hinalikan niya ako pabalik, doon ako tuluyang bumigay. Because at that moment, I knew this wasn't just about the company anymore. This wasn't just about a marriage on paper, or business deals, or protecting an empire. This was about her. This was about us. This was real. Samantala, sa isang private suite sa 5-star hotel, nakaupo si Celestine sa harap ng vanity. Hindi siya nag-makeup. Naka-robes lang siya. Basang-basa pang buhok niya. Nakahawak siya sa phone at sa screen nito ay isang litrato. Isang stolen shot mula sa gala. Si Almira at Elvino na naghahalikan. Kitang-kita kung papaanong parang wala silang ibang tao sa paligid, kung hindi ang isa't isa. Napalalim ang buntong hininga niya. Hindi siya nagsalita sa una. Pinagmasdan lang niya ang litrato. Tapos ay biglang umigting ang panga niya. "You think it's over, Elvino?" Mahina ang tinig niya pero parang lason sa hangin. Kinuha ang phone at tumawag sa daddy niya. "Papa, I need every contact you have." Malamig kong sabi sa phone habang nakatayo sa harap ng malawak na bintana ng suite. Mula roon, kita ko ang city lights na parang bituin na kayang bumagsak anumang oras kung gugustuhin ko. "Contacts?" Tanong ni Papa mula sa kabilang linya. "Celestine, ano na naman to?" Ngumiti ako. Hindi yung tipong masaya kung hindi yung ngiting may kasamang laro. The De Veras think they're untouchable? But every empire has cracks. All I need is a little push. Pinatay kong tawag bago pa siya makapagtanong ulit. Alam kong hindi niya ako mapipigilan. Never. Lumapit ako sa vanity. Kinuha ang wine glass at humigop. Sa gilid ng mesa, nakapatong ang envelope na kanina ko pang tinititigan. Confidential files. Lahat ng dumi ng De Vera Corporation. Mga record na pinaghirapan kong kolektahin noong fiancé pa ako ni Elvino. Isang ngiti ulit. Mas malalim, mas delikado. "Perfect timing, Almira." Bulong ko sa salamin.
Para bang siyang kausap ko. Habang busy ka kakahawak sa puso ni Elvino, I'll make sure the world rips him apart. Kinuha ko ang isa sa mga dokumento, isang kontratang hindi kailanman na isa publiko. Kung ilalabas ko ito ngayon, masisira hindi lang si Elvino, kung hindi pati ang buong De Vera legacy. At ang pinakamasarap sa lahat, hindi nila malalaman na ako ang nagpaikot sa gulong. Hindi pa dito natatapos. Bumukas ang laptop ko. Isang email draft ang nakahanda. Nakapangalan sa isang sikat na media outlet. Headline pa lang, alam kong sisiklab ang apoy. De Vera Legacy, built on lies? Sinara ko ng laptop. Hindi pa ngayon, masyado pang maaga. Pero malapit na. Let them taste happiness. Mahina akong sabi. Halos pabulong pero puno ng kamandag. Pero mas masarap silang panoorin habang unti-unti kong pinababagsak. Sa labas, umihip ang hangin. Sa loob, tanging ang titig ko sa larawan nila Elvino at Elmira ang nagbibigay sa akin ng rason. Kung mahal niya talaga siya, mas masakit kapag siya mismong dahilan ng pagkawasak ni Elvino. Mabilis na kumalat ang balita sa buong bansa. Lahat ng news outlet, online platforms, at business networks ay sabay-sabay na naglabas ng headline. De Vera Legacy faces fraud allegations. Anonymous forced leaks confidential files. Agad na nayanig ang mundo ng De Vera Corporation. Ang mga empleyado ay nabalot ng kaba. Ang mga investors ay nagumpisang mag-pull out. At ang mga board members ay halos magkaisa sa pagtatanong ng isang bagay. Sino ang may kagagawa nito? Sa boardroom, habang mainit ang diskusyon ng mga directors, nanatiling kalmado si Elvino. Nakatayo siya sa dulo ng mesa. Hawak ang kumpiyansa na hindi mawala, kahit pa sinasalubong siya ng mga galit na mga mata. We're investigating this, mariin niyang sabi. And we will find out who's behind it. Ngunit sa loob-loob niya, malinaw na kung sinong nasa likod ng lahat. Si Celestine. Samantala, nasa loob ng kotse si Celestine. Tahimik pero malalim ang ngiti sa labi habang pinanonood ang sunod-sunod na update sa phone niya. Ang bawat notification, ang bawat galit na tweet laban sa De Vera ay parang musika sa tenga niya. You wanted real, Elvino? Bulong niya sa sarili. Let's see how real you can handle it. Hindi niya namalayan ang itim na SUV na kanina pa palang nakabuntot sa sasakyan niya. Tahimik, walang ingay. Ngunit nakatutok sa bawat galaw niya. Ilang oras ang lumipas. Sa isang private office ay magkasamang nakaupo sila Elvino at Elmira. Sa mesa nila, nakakalat ang ilang dokumento at printouts ng mga leaked files. She underestimated me. Malamig na sabi ni Elvino habang hawak ang isang papel. Nag-angat ng kilay si Elmira. Anong ibig mong sabihin? Half of the files she leaked were fabricated. Traps. Paliwanag niya. The moment she sent them out, her IP was logged. We've been waiting for her to make a move. Hindi pa man siya natatapos magsalita. Tumunog na ang cellphone niya. Isang tawag mula sa private investigator na inutusan niya. Sir, we have her. Celestine Rodriguez is in custody. Kinagabihan, sa loob ng istasyon ng pulis. Halos hindi mapakali si Celestine habang nakaposas ang kamay. Pilit niyang pinupunit ang katahimikan ng interrogation room. You can't do this to me! Sigaw niya habang pinipigilan ng dalawang pulis. Mula sa kabilang panig ng salamin, pinanonood siya ni Elvino. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata. Pagpasok niya sa silid, kasunod si Elmira ay agad na nagbagong ekspresyon ni Celestine. Mula sa galit patungong desperasyon. Elvino! Halos pakikiusap ang boses niya. You don't understand this. This was supposed to be us. De Vera was supposed to be ours. Correction. Malamig ang sagot ni Elvino. It was never ours. And it will never be yours. Lalong nagngit-ngit si Celestine. She'll ruin you, Elvino. That girl beside you,
She'll never understand you like I do. Ngunit diretsyong humarap sa kanya si Elmira. Walang takot sa tingin. No, Celestine. You ruined yourself. Nang marinig yon, tuluyang nabasag ang maskara ni Celestine. Ang dating matapang at mapanlinglang na babae ay napaluhod. Umiiyak habang unti-unting isinara ng mga pulis ang pinto ng interrogation room. Lumipas ang ilang buwan mula nang palayasin si Elmira sa mansyon. Ngunit imbis na tuluyang bumagsak, ginamit niyang paninira bilang lakas para bumangon. Sa tulong ni Elvino, ang lalaking unang naniwala at hindi nagduda sa kanya, ay unti-unti niyang nakalap ang mga ebidensya laban kila Divina at Lucy. At higit sa lahat, kay Celestine na siyang sumira rin kay Elvino. At sa harap ng korte, tuluyan niyang naipakita ang katotohanan. Ang video na ikinasira ni Elmira ay isang deepfake na mismong si Divina at Lucy ang nagplano at ipinagawa. Sa testimonya ng mismong taong gumawa ng footage, pati na sa mga dokumentong iniharap ni Elvino, hindi na nakapagsinungaling pa ang mga salarin. Miss Divina and Lucy Arguelles, guilty kayo sa cyber libel, falsification. Halos madurog ang dignidad ni Divina at Lucy habang kinakaladkad ng mga pulis at parehong nanginginig. Samantala, si Elmira ay tahimik lang na nakaupo, pero dama ng lahat ang bigat ng emosyon niya. Sa wakas ay lumabas din ang katotohanan. Paglabas nila ng korte, agad siyang sinalubong ni Elvino. Walang pakialam sa mga taong nakatingin. Agad nitong hinawakan ang kamay niya at hinila sa yakap. Natapos na, Elmira. Tapos ng lahat ng sakit. Malaya ka na. Bulong ni Elvino. Ramdam ang paggaan ng loob. Napahikbi naman si Elmira sa dibdib niya. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko kakayanin. Salamat, Elvino, for believing in me when no one else did. Bahagyang humiwalay si Elvino para titigan siya. May ningning sa mga mata nito na noon pa man ay nagbibigay ng lakas sa kanya. I didn't just believe in you. I love you, Elmira. Mula noon hanggang ngayon. Napatigil siya, natulala, pero mabilis na bumukas ang ngiti sa labi niya. At sa gitna ng lahat ng pinagdaanan, wala nang mas tamang oras kung hindi ngayon. I love you too, Elvino. At hinalikan niya ng buong puso ang labi nito na kaagad ding tinugunan ni Elvino. Mula sa isang babaeng itinapon at ipinahiya, si Elmira ngayon ay matagumpay, malaya at merong isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. At sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay, si Elvino, ang lalaking naging sandalan niya at kasama niyang bubuo ng mas maliwanag na bukas. Wakas.